Alright, great morning, millionaires. Okay, ang topic natin today is how to accomplish all your goals. Okay. Siyempre, actually maraming tao na nangangarap, no? Marami ring gusto nila may goals din. Pero ang sabi nga ni Jim Rohn, may difference daw yung goals at saka dreams, 'di ba? Yung difference ng dreams at saka goals is action, no? So kung hindi ka magte-take action papunta sa dreams mo, no? Mananatili lang yung dreams, right? Okay, so this is how to accomplish all your goals. Okay. Again, your past has nothing to do with your future. Ito po yung topic, yung sinabi ko sa inyo kahapon, no, Sir Marlon. Lahat po ng mga nakaraan nyo, wala na po yung kinalaman sa future nyo. Kung ano man kayo ngayon, yan yung resulta ng ginawa nyo o nangyari sa inyo or yung po mga consequences ng mga desisyon nyo noon. Di ba? Pero kung ano kayo sa kinabukasan, ano kayo sa future, yun ay magiging resulta ng desisyon mo ngayon. Tama? So yun ang importante, yung ngayon, hindi yung nakaraan. Tama? So you have to let go. Again, you have to let go of the past. Lahat po ng mga natutunan nyo, lahat po ng mga nararamdaman nyo, no? You have to let go. Kasi importante ngayon eh, at saka yung bukas. Di ba? Ngayon ka magdidesisyon eh. Di ba? Think about now and your future. O, yan po yung importante. Wala ka nang magagawa dun sa nakaraan eh. Nangyari na yun. Kung nung noon, hindi ka naging successful, no? Ngayon, there will be a possibility na maging successful ka. Tama? So, tingnan mo lang yung ngayon at yung kinabukasan. Okay. Ngayon po, nabubuhay tayo sa tinatawag na instant gratification, the world of instant gratification. No? Alam niyo po, natatandaan ko noon, pagka nung estudyante, no? Estudyante ka man o meron mang ipapa-research sa'yo ang teacher, pagka ikaw ay nag-research, no? Nag-research ka or may pina-research sa'yo, di ba, pupunta ka pa sa library, maghahanap ka ng encyclopedia or mga research books, di ba? Titingnan mo pa kung anong page, hanapin mo yon, babasahin mo pa yung buong chapter, tsaka mo pa makikita yung kailangan mo. Tama? Ganun po yan. Tsaka halimbawa, tinanong sa'yo, how far is Earth from the sun? Di ba? Hindi natin alam yan. So, i-research mo. Punta ka sa, yun nga, sa library, hanap ka ng research book, and then, titingnan mo. Right? Ganun po noon. Or, halimbawa po, gusto nyong magmerienda, gusto nyo kumain ng pansit, di ba? Bibili ka sa, natatanda ko kasi malapit kami sa producer's market eh. Pupunta pa sa palengke, bibili ng pansit, no, kanton, tapos bibili ng mga rekado, 'di ba, repolyo, carrots, atay, lulutuin 'yun, 'di ba? Para maging pansit canton, may merienda ka na, 'di ba? Gano'n po. No, pero ngayon hindi na. 'Pag kailangan mo ng information, taka lang kay Google, i-type mo lang how far is the, 'di ba, how far is the world or how far is Earth from the sun? Makikita mo na kay Google, eksakto kung gaano kalayo, 'di ba? Pagka nagutom ka, 'di ba, nanonood ka ng TV, nakita mo merong Jollibee or pizza, pwede ka ng umorder, delivery. Pwede kay Panda Express, gusto mo ng iba't ibang putahe, order ka lang kay Panda Express, 'di ba? Hindi mo kailangang magluto or hindi mo kailangang pumunta ng restaurant. Instant, nandiyan na, maya-maya lang. 'Di ba, ako natatandaan ko rin no'n pagka naghahatid kami sa airport, 'no, pupunta ka pa sa highway para makapara ng taxi. Kasi dun sa lugar namin walang taxing dumadaan, 'di ba? Wala, eh. So, 'di ba, pagka yung jeep nga, eh, 'pag hindi dumadaan sa kalye mo pupunta ka pa sa kanto kung saan dadaan yung jeep para makasakay ka ng jeep, 'di ba? Ngayon hindi na, Grab na lang, 'di ba, nasa apps mo na, aantayin ka pa, 'di ba? So, we are in the world of instant gratification, 'no? O 'to, 'pag gusto mo manood ng sine, 'di ba? Dati, ang mga sinehan, taga Mandaluyong ako, ang mga sinehan nasa Cubao, no'n yung Frontier or nasa Makati, 'di ba?
Quad, mga ganyan, no? Greenbelt, no? May isang sinehan din yung ABC diyan sa Guadalupe. Kung pupunta ka pa doon para lang makapanood ng sine. Ay ngayon, nasaan na? Netflix na lang. Subscribe ka lang kay Netflix, 'di ba? Or sa Disney, I Want TV, pwede ka lang manood sa phone mo. Bilis. Grabe, no? Hindi ka na mag-aantay. Si Siri, Alexa, alam niyo po 'to, parang walking encyclopedia 'to. Pwedeng lahat ng itanong mo sasagutin niya, pwedeng magpatugtog ng ano, music, sasabihin mo lang sa kanya, no? No, Alexa, play this. Yan, papaano niya na yan, ipi-play na niya. Ganun po, no? Ganun po kabilis. At ito nga yung Lucky Me Pansit Canton, di ba? Di ba? Lalagay mo na lang sa tubig. O maya-maya pansit na siya, o may pansit canton ka na. Ganun po kabilis ang mundo ngayon, di ba? So, it's called instant gratification na gusto po ng mga tao ngayon ganong kabilis na makuha or ma-attain yung mga gusto nila, right? Yung mga ninanais nila, 'di ba? Nagutom, order lang, delivery, manonood ng sine, ganun lang. May kailangan information, Google lang, right? Kaya hindi nila alam, maraming tao po ngayon hindi nila alam na great things take time. For example po, yung yung baby, 'di ba? 9 months 'yan, kailangan nasa loob ng tiyan, 'di ba? Puwede bang ilabas 'yan ng 4 months, 5 months? Eh, di premature 'yan, delikado, 'di ba? So 9 months po talaga siya. Hindi puwedeng kulang, 'di ba? 'Pag kulang sa buwan, delikado, right? No, so kailangan 9 months, yun po yung eksakto para lumabas ang isang baby, hindi natin puwedeng madaliin. Oo, puwede bang sabihin niyo 3 weeks pa lang, 5 weeks pa lang ilabas na natin 'yan, 'di ba? Hindi puwede 'yun. So, great things take time, 'di ba? Katulad po ng yung pag-asenso, yung pong pagkakaroon ng magandang buhay, it's a great thing, 'no? Kaya it will take time. Hindi po 'yan mabilis. There will always be a process, 'di ba? At ang mabigat kasi po yung time, hindi po natin kontrolado. We cannot control time. 'Di ba? It's out of our control, 'no? Kaya maraming napo-frustrate, kasi yung iba gusto nila mabilis, yung time nga hindi mo kontrolado. Anong kailangan mong o ano yung nakokontrol natin? Yung direksyon. Pagdating po sa pag-asenso, pagdating sa pagkakaroon ng magandang buhay, pagdating po sa pagkakaroon ng magandang health, ang kaya nating kontrolin yung direksyon mo. Kasi you can actually decide or baguhin yung direction mo overnight. Halimbawa po, dati negative ka mag-isip o dati empleyado ka, 'no? Ayaw mo na mag-empleyado, gusto mo ng umasenso, gusto mong magnegosyo, puwede mong baguhin 'yun agad. Magbi-business ako, may nakita kang opportunity, subukan ko 'to. And that's binago mo na yung direction mo, 'di ba? Changing your direction and you can control that. 'Di ba, nakokontrol mo kasi ikaw magdedesisyon, ikaw ang mag-aano kung saan ka pupunta, direksyon 'yan, eh. And we can also control our action in order to reach your goal, 'yun. So ikaw rin magkokontrol ng mga gagawin mo, 'di ba? Ikaw rin magdedesisyon, ano bang mga gagawin mo in order to reach your goal, tama? Kasi, 'tong puwede mong ilista, gagawin ko ito. Itong mga aksyon para ma-reach ko yung goal, 'di ba? So yan po yung kaya nating kontrolin, direksyon at yung action in order to reach your goal. Again, we cannot control time, 'di ba? So, hindi puwede na nakakita ka, halimbawa may tao nakita mo sa TikTok, nakita mo sa YouTube or nabasa mo na yung isang tao kumita ng milyon or bilyon dahil pumasok sa opportunity at inisip mo, kaya mo rin 'yan, 'di ba? Nakikita ka rin agad, 'di ba? Yes, kaya mong gawin 'yun, puwede mong gayahin 'yun, pero kikita ka ba agad?
Maaaring hindi, di ba? The direction of where you are going is more important than the speed of where you are going. Yun. No? So, anong ibig sabihin yan? Ang importante, nandun ka sa tamang direksyon. Diba? Since hindi mo makontrol yung time, hindi mo makokontrol yung speed papunta doon sa goal mo or sa ka man pupunta. Di ba? Alam niyo po, no, kung alam niyo po yung kwento nung, di ba, nung rabbit tsaka nung turtle, di ba? Yung pagong at saka yung kuneho. Di ba? Sino po nanalo doon? Di ba yung pagong? Kasi bakit? Yung kuneho pahinto-hinto eh. Pahinto-hinto po siya. And literally, tinry po yan. Ha? May video po niyan. Tinry nila talagang yung kuneho pahinto-hinto. No? Tinutulak na nga, pahinto-hinto pa rin. Pero pag nakita niyo po yung pagong, dire-diretso lang siya. Ang bagal. Pero dire-diretso lang siya. Talagang nanalo. Nauna pa rin siya. Kasi kahit mabagal siya, dire-diretso lang siya. Yung pagong, tumidot, bumalik, dininad siya, tinulak, papunta dun sa huminto, bumalik ulit. Di ba? So, yun po yung story. So, ang importante pala, diretso ka lang. Saan ka pupunta? Kung ano yung direksyon mo, tama yan. Di ba? Aksyon ka lang ng tama. And then, no, trust na makakarating ka sa pupuntahan mo kahit mabagal ka. So, merong mabilis, merong mabagal. Di ba? Ganun po yun. Kaya po, sana po tandaan natin, lahat po ng negosyo, all businesses takes time to grow. Di ba? Even po si Live Good. Kasi si Live Good is a business. No? Nagkataon lang siya, hindi siya traditional. It's an online business, it's a multi-level marketing business, but it's still a business. And it will take time to grow. No? Ito rin po kasi yung panahon to grow yourself. Kailangan mag-grow ka rin eh. Di ba? So, yung iba na po frustrate. No, na hindi sila kumikita agad. No? 1 month, sumali, 2 months, 3 months, nasa Live Good. Hindi sila kumita. Did you grow? Di ba? Ano yung action na ginawa mo? Nag-invite ka ba? Hindi. Ang sinasabi nila, nag-aantay sila ng spillover. Businesses doesn't merong mga ganun, merong mga taong ganun na nabigyan ng spillover. Pero sabi ko nga, yung mga taong yung parang tumama sa loto. Parang tumaya sila sa loto, tumama sila. And hindi lahat tumatama sa loto. Kahit siguro tayo, tumataya ka sa loto, tumama ka na ba sa loto? Hindi pa. Pero may mga taong tumatama. Unfortunately, hindi ikaw yun. The problem is, ilalagay mo na lang ba sa kamay ng chance yung negosyo mo? Diba? Yung faith mo, yung buhay mo, yung direction mo. Yung, di ba? Hindi. You have to take control. Di ba? And again, dito po sa negosyo ng Live Good, huwag niyo pong tingnan yung end goal agad. Ang tingnan niyo yung journey. Nabago ka ba? Nagkaroon ka ba ng personal development? Di ba? Na pwede mong i-apply sa negosyo mo. Na pwede mong i-apply sa magiging members mo. Nag-add ka ba ng value? No? So, syempre, in order to give, dapat meron ka nun. Diba? Meron kang na-add na value sa'yo para pag may na-add sa yung value, may bibigay mo rin yung value na yun sa iba. Diba? And ito po yung ginagawa natin. That's why, meron po kaming Morning Mentoring Academy ni Chris. Meron po akong digital marketing training every Saturday, Sunday. Meron po akong Law of Attraction webinar. This is, di ba, to add value sa mga members in order for you to share. Di ba? Believe me, marami po siguro na nakikinig sa akin ngayon, nakakapag-share na. Di ba? Kasi na-calculate na sa isip nila na ganito pala dapat. So, syempre siguro, na-share nyo rin. No? Alam ko, na-share nyo rin to. And this is the start. Di ba? So, yung negosyo po natin, at even traditional business, will always take time to grow. No? Ang mabigat po,
we tend to overestimate what we can do in a year, 'di ba? Hinahanap natin yung kita, yung pagbabago sa isang taon. Kaya nga we tend to overestimate, eh. Gusto natin na sa loob ng 3 buwan, 6 na buwan, may resulta na. Does it work that way? Hindi, 'di ba? Mabigat po, we tend to underestimate what we can do in a decade, sa loob ng 10 taon, 'di ba? Kaya nga po ako, sa umpisa ng paliwanag ko lagi, sinasabi ko sa inyo, sa mundo po ng network marketing, tumagal po ako dun ng 11 years. At sa loob po ng 11 years, ang dami pong nangyaring pagbabago sa buhay ko. Unang-una po, natuto ako. Natuto po akong magsalita, nakabili po ako ng malaking bahay, nakabili po ako ng mga sasakyan, 'di ba? At nagkaroon po ako ng chance kasi nakaipon kami, kaya kami nakarating ng Canada. That's 11 years. 'Pag sinabi niyong madali ba o matagal? Well, yung 11 years na yun hindi ko naman po sasabihin na 11 years saka ko 11th year ko nakuha lahat, no. Nandun sa process, nandun sa journey ko. Pero definitely hindi ko lahat lumabas yan in a year. Hindi po lumabas lahat sa isang taon, 'di ba? Pero sa 11 taon ko sa network marketing dun sa dati kong kumpanya, lahat po ng pagbabago sa buhay ko dumating, 'di ba? Yun po yung sinasabi ko, enjoy the journey. 'Di ba kasi yung proseso at yung journey para sa akin importante po yun para ma-reach yung goal, 'di ba? Like for example, my wife, 'di ba pagdating namin dito sa Canada, we thought na akala namin pagdating mo dito parang US, na 'pag nurse ka rito gano'n kadali. No, may proseso, ang daming exam, and she took all the exam. Na it takes her ilang taon bago siya naging nurse. Pero 'di ba, sabi nga namin, we're here, 'di ba? It's either you go back sa Pilipinas or you stay and you know, daanan yung mga proseso, 'di ba? And then it's done, tapos na. Inablink ko pala, eh, 'di ba? 'Di ba? Sa umpisa lang naman mahirap, eh, pero 'pag nasanay ka na, alam mo na yung process, well, what is 1 year, 2 years, 'di ba tayo na nga rin nagsabi, ang bilis ng panahon, 'di ba? Ang bilis ng panahon and totoo po 'yun, ang bilis ng panahon. And sa lahat po ng negosyo, 'no, sa lahat po ng negosyo, 'yun lang pong hindi uunlad na negosyo ay yung negosyong hindi mo aaksiyunan, 'di ba? If you will not take action, of course, magiging stagnant 'yan, right? Subukan mo po magbukas ng tindahan, mag-traditional business ka kahit anong klaseng tindahan 'yan, restaurant man 'yan, ah, tawag dito school supplies man 'yan or sari-sari store man 'yan or kahit na ano, salon. 'Wag niyong buksan ng ilang buwan, anong mangyayari? May kikitain ka ba? Makikilala ka ba? Hindi, stagnant, eh, 'di ba? Sinara mo, eh. And it's the same with Live Good. If you will not share, you will not invite, stagnant na, tama? Stagnant yung negosyo mo, 'di ba? And believe me, tingnan niyo po yung mababasa niyo minsan sa post, sinong sisisihin? Yung nag-invite. Never, never, 'di ba, dun sa topic natin sa mga blame game, dun sa isang unang topic natin, 'no, yung mga unsuccessful people, never, never niyo po sila maano na makikita na binlame nila yung sarili nila. Always yung ibang tao, yung government, yung upline, yung downline, yung employer, 'no, yung kamag-anak, yung magulang, ibe-blame nila lahat except themselves. And that's why they are unsuccessful because they don't want to take charge of their life, 'di ba? They don't want to take, responsibility kung ano man yung nangyayari sa kanila, 'di ba? So gano'n po 'yun, 'no? So please, 'no, sa'kin, whatever you do, kahit sa pag-aaral, 'di ba, meron po ba tayong nakita nag-college isang taon lang, grumaduate na? Wala.
Puwede siguro yung mag-vocational ka. Pero it's not really great, 'di ba? Ano ba yung mga grade? Kailangan BSN, 4 years, 'di ba? Sorry, Bachelor of Science ka, yung 'di ba may Bachelor of Science ka dapat 4 years. And then magte-take ka pa ng exam ng mga engineer. May mga examination pa 'yan. Lalo na 'pag nag-doktor ka. Ilang taon bago ka maging doktor? Ilang taon bago ka maging lawyer, right? Tapos may mga exam pa, board exam, bar exam, 'di ba? Nakita niyo po ba na every great things takes time? 'Di ba? Gano'n po, 'no? At ito po yung sikreto, 'no? Alam niyo na po may proseso. Yung pag-unlad, gusto mong umunlad yung negosyo mo, gusto mong yumaman, gusto mong masenso, gusto mo ng good life and everything. The question is, are you willing to put all the work? 'Di ba? Can you push through the hard times? 'Di ba? Yung negosyo po kasi, 'no, meron po talaga yan lalo na kung pinapalaki niyo pa, pinapaganda niyo pa or yung may proseso, na talagang mahihirapan ka pa. Meron pong mga ganyang parte mahihirapan ka pa, 'di ba? Can you push through the hard times, 'di ba? Didiretso ka ba o hihinto ka, babalik ka, 'di ba? Kaya po ito tandaan niyo 'no, you can write this down. Obsession and discipline will obliterate talent. Sino nagsabi niyan? Si Andy Frisella. CEO po yan ng First Form. O si Andy Frisella po, yung first 2 years niya, nung tinatayo niya yung First Form, grabe 'no, natutulog yan sa warehouse, talagang pumupunta siya sa mga restaurant para lang ipakilala yung kumpanya niya 'no, na nakikipag-usap siya sa mga tao 'no, hanggang pumasok yung social media, nag-build siya ng trust sa social media, nag-build siya ng community sa social media and what, for 2 years po, hindi man lang siya maka-break even. 2 years, 'no, nalulugi pa siya, pero dire-diretso lang siya. Kasi may obsession siya, and he disciplined himself, 'di ba? He disciplined himself at ngayon, yung pong kahit i-Google niyo yung si Andy Frisella, yung kanyang business, marami na po siyang negosyo ngayon. He's earning 'no, yung kanyang business is earning 150 to 200 million per year. Dollars yun, At sabi nga niya, wala po akong talent, but I have the obsession and the discipline. Kaya po wag niyong isipin na wala kayong talent, hindi na kayo aasenso, no. 'Pag meron kayo nito, yung obsession, it's greater than desire, 'di ba? Alam niyo po ba ibig sabihin ng obsession? Yung talagang gusto mo, na kahit anong mangyari, 'di ba, halimbawa babae o lalaki na 'di ba, gusto mo na gagawin mo lahat para dito, 'di ba? Do or die, that's obsession. And the discipline, ano yan yung habit. Habit mo sa everyday, routine. Ano ba yung routine mo araw-araw? Matulog lang, 'di ba? Kumain lang, 'di ba? O makipagkuwentuhan lang, makipagmarites, 'di ba? So may habit din siya, yung discipline, you discipline yourself, "O ano bang ginagawa ko ngayon? Gigising ako ng 4:30, it's a routine ko na po ito. Gigising po ako ng wala na po akong araw kasi 7 days a week po ako, madaling araw ako gumigising, Kasi meron pa tayo 'di ba na meron pa po tayong, digital marketing Saturday, Sunday. So mas maaga yun 7 o'clock. 'Di ba, 7 PM 'yun. So mas gigising ako ng mas maaga rito, gumigising po ako 3:45 ng madaling araw, 'di ba? At ang ginagawa ko na lang pagkatapos natin ng ano, tsaka ako natutulog ulit, 'di ba? Pero wala na po akong gising na tanghali, kahit wala na po akong gising na tanghali, pero natutulog po ako ng maaga. Tutulog na ako ng 10 PM. That's the latest na tulog ko kasi talagang antok na ako no, right? Kasi pumapasok pa po ako sa work, 'Di ba, may mga activities din ako, 'no? It's a good thing para sa'kin, it's a good thing na nandito ako sa Canada, nandiyan po kayo sa Pilipinas. So 'pag tulog kayo, nagagawa ko yung ibang activities ko dito, 'di ba? However, 'no, yung nga po, yung hapon ninyo diyan,
tulog naman ako, tulog ako. Pero that's fine, 'di ba, na ano naman natin ngayon, by this time may isang buwan na tayo mahigit dito sa law of attraction ano. Meron na po tayong kami nila Ma'am Nerissa, 'yan si Sir Cito, sino pa ba nandito? Ah, ayan, 'yan sila pa mga sanay na, eh, 'no, sanay na po sila na sa ganitong routine, 'no? And then meron pang 5 AM 'yan bilib ako sa mga kasi yung 5 AM po hindi ako nakaka-attend, that's 2 PM here. Yung Monday to Friday nasa work ako, pero mahabol po ako dun kasi, paglabas na ako mahabol ako sa ano. Pero every Monday, nakaka-attend po ako nun and, yung 5 AM na Morning Mentoring Academy. Ako po yung ngayon pong 21 days na meron pong, training 'yan, yung every Monday ako po yung magtuturo. Okay. So again, discipline, very important po 'yan para maabot niyo po yung gusto niyo, 'di ba? 'Yan ano. Everyone wanted to earn millions, but not everyone wanted to experience the process, the pain, the inconvenience, and the effort to become a millionaire. 'Di ba? Yan po yun. Yan po yung kinuwento ni Joseph Lim, 'di ba? Na yung mga yayaman, akala lang natin 'no, sinuwerte lang sila, no. They experience the process, 'no? While yung mga mahihirap po nagpa-party, nag-iinom 'no, nagsusugal or nagkukuwentuhan, mga so-called self-made millionaire, they made an effort, nagpupuyat, gumigising ng maaga, 'di ba, nagtitipid, 'di ba? Ano po yun, nag-aaral, right? Just to make them 'no, to reach their goal, yun. So yun yung pagkakaiba, eh, 'di ba? At alam po natin lahat 'yan, 'di ba? Alam po natin na kaya yung mga tao hindi yumaman, may mga taong hindi yumaman, it's because of their habit. It's because wala silang discipline, 'di ba? And I should know kasi ganyan din ako dati. Ganyan din ako trabaho, 'di ba? Papasok ko sa trabaho, pag-uwi ko ng bahay magre-relax, 'di ba, manonood ng TV, gano'n po ako. Tapos, pagka inantok, tutulog, paggising ko ng umaga, magpe-prepare sa umaga 'no, mag-aalmusal, papasok sa trabaho, 'di ba? Pag-uwi ng bahay gano'n ulit, magre-relax, manonood ng TV, tulog, gano'n lang, 'di ba? Pagdating pagdating ng weekend, maglalaro ako ng basketball sa umaga, makikipagkwentuhan, inuman, pagkatapos po ng uminom, uuwi ng bahay, tutulog, 'di ba, kakain sa gabi, lalabas ulit, makikipagkwentuhan ulit, 'di ba? Tapos dating ng gabi tutulog. Kinabukasan Linggo, magsisimba, pagkatapos magsimba makikipagkwentuhan ulit, 'di ba? Minsan 'di ba, pagkasweldo pupunta sa mall. 'Di ba it's the same, that's your routine, that's our routine, 'di ba? Pero tingnan mo yung routine mo, may proseso ba dun para sa pag-asenso mo? Ini-educate mo ba yung sarili mo? Naghahanap ka ba ng taong puwedeng mong mai-share yung negosyo mo? Nag-i-invite ka ba ng tao? Is there any routine dun sa ginagawa o dun sa meron ba dun sa ginagawa mo araw-araw na magpapayaman sa'yo, magpapaasenso sa'yo? Makukuha mo yung goal mo, meron ba? 'Pag wala, huwag kang mag-expect na aasenso ka, right? So sabi nga po ni Teresa Bell, ni John Maxwell, "The secret of your success is in your routine." Meron nga raw pong ano, eh, yung kukuwento ko lang 'no, sa Amerika meron po dun na bank robber na lahat ng bangko pinayaman na inano niya na, pinasok niya, ni-rob niya 'no, ninakawan niya 'no. 10 bangko yun, hindi siya mahuli-huli, yung pang-10 bangko nahuli siya 'no. Tinanong siya ng pulis, "Bakit mo ninanakawan 'tong mga bangkong 'to, bakit puro bangko ninanakawan?" Anong sagot niya? Because that's where the money is." Nandun kasi yung pera, eh,
Right? So yun yung routine niya, magnakaw ng bangko. Kasi nandun yung pera. No, it's funny, pero pag tiningnan mo, since nandun yung pera, yun yung routine niya, magnakaw. Right? Nakuha niyo po yung point, di ba, na kung ano yung dahil nandun yung pera or nandun yung wealth, nandun yung health na gusto ko, nandun yung magandang buhay ko, yun po yung ginagawa ko. Araw-araw. Andun yung routine ko. Diba? Again, unfortunately, maraming tao, pag nakita yung proseso, mahirap, masakit, inconvenient, mag-i-exert ng effort, may obligation, ayaw na. Pero gusto maging milyonaryo. Tanungin mo, gusto mong lumaman? Yes. Gusto mong gawin to? No. Di ba? They wanted to earn millions without having to lift a hand. Di ba? Kaya nga po dito sa Live Good, maraming ganun eh, di ba? Gusto raw nilang kumita pero ayaw nilang mag-invite. Wow. Gusto nilang kumita pero mag-aantay lang sila ng spillover. Di ba? Ang gusto nilang maghirap yung nagpasali. Pag hindi sila kumita, ang sisihin yung upline. Okay? So, to reach your goals, you have to be heading in the right direction. So, importante pala, nasa tamang direksyon ka lang. And you need to be doing the right action. Gawin mo yung tamang action. And you have to trust that in time, you will harvest the reward. Okay? Para po yung puno ng mangga pag nagtanim kayo. Di ba? Ang puno po ng mangga, hindi naman po yan mamumunga in a year. Di ba? In 2 years. Di ba? Pero diligan nyo lang ng diligan. Pag yan po namunga, lumaki, namunga, di ba? Yan po ba'y didiligan niyo pa? Yan po ba'y aalagaan niyo pa? Hindi na. And that's comparable po sa passive income. What we are doing right now, no? Nagtatanim po tayo, no? Lahat po ng negosyo kailangang in-nurture, di ba? Para lumaki, para lumago. Dahil in time, pag handa na po nating i-harvest yung reward natin, kahit wala ka ng effort, kahit wala ka ng ginagawa, no? May kita ka pa rin. And that's passive income. And that's why we're doing this right now. Diba? Para darating yung panahon, nagpapahinga ka na lang, nagpapasarap ka na lang, hindi ka na nagtatrabaho, pero may income ka pa rin. Right? So, thank you very much po. Again, that's how to reach your goal, no? So,